Magandang hapon mga kagimot, mga kamutya. Ito na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa tinatawag na Shiba Eye o Pacific Cat's Eye o mutya ng bayuko. Ito pong mutya ng bayuko, guys. Ito po ay tinatawag na, mas sikat to sa tawag na Shiba Eye. Ito po ay sinunod sa pangalan ni Lord Shiva sa India. Ito po ay ginagawang hikaw, bracelet, kwintas, kung anumang alahas o palamuti na kung pwede natin gamitin sa araw-araw. Ang nagtatangan po nito ay pinaniniwalaan na nagbubukas ang pangatlong mata o third eye. At ang nagtatangan po nito ay nagkakaroon ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento, masamang espiritu, dahil po pinoprotektahan ka ng kapangyarihan nitong Shiba Eye o mutya ng bayuko. Ito din po ay napakainam gamitin ng taong mahilig mag-travel. Poprotektahan ka nito para ang iyong paglalakbay ay maging matiwasay. Ito rin po ay pinaniniwalaan na pumoprotekta sa nagtatangan nito sa mga taong naiinggit o sa mga taong may galit sa nagtatangan ng mutyang ito. Ito rin po ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng swerte. At ito po ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid. Meron pong isang vlogger na nagsasabi na ito po ay talukap lamang ng shell at hindi po ito mutya. Kumbaga ito po ay walang saysay. Doon po siya nagkakamali. Dahil ito pong tinatawag na mutya ng bayuko na to o Shiba Eye, kahit po tingnan ninyo sa Google, ito po ay nasa Google ang istorya nito. At tingnan nyo na lamang po yung mga yan. Kung ito po hindi nagtataglay ng kung anumang bertud, tingnan na lang maigi para silang may mga sariling buhay. Kahit na sila ay shell na lamang. At sadyang may sariling buhay dahil humihinga at gumagalaw ng kusa. Kaya po paano masasabi nung taong iyon na ito po ay hindi nagtataglay ng kung anumang bisa, na ito po ay normal lamang na shell. Siguro po kulang siya sa kaalaman o pagsaliksik ng mga bagay-bagay. Kaya po nasabi niya yun. Ayan po, tingnan nyo maigi. Ayan. Ayan po ay kusang gumagalaw ang mga yan kahit na hindi galawin. Yun po yung nasa side to eh. Ayan, bumubula, gumagalaw ng kanilang kusa. Paano masasabi po ito ay walang tinataglay o walang dalang bertud? Ang pagtangan po nito, guys, ito po ay kailangan lamang ibalot sa kulay pulang tela kung dadala-dalahin nyo ito. Pero pwede rin pong pwede rin pong gawing kwintas. Kung kaya nyo gawin, bubutasan lang naman yung gilid niya. Kasi ito ay napakainam na gamit.
pampaswerte, pangontra sa mga masamang elemento, pangontra sa mga tao may galit, sa mga inggit. Lahat po ay sinasakop na nito. At isa pa sa bibigat nito, ito po suka. Ito po yung sinasabi na, kaya po yung gumagalaw sa suka. Dahil ito po ay, ibig sabihin, yan po yung mga buhay yan, mga yan, na bayuko. Ibig sabihin, gumagana pa ang kanilang kapangyarihan. Pwede pa siyang gamitin ng mga gustong gumamit niyan. Kaya po gumagalaw. Yan po, bumubula siya, yung po para siyang humihinga ng kanya. Tapos, gumagalaw sila ng kusa kung saan direksyon na sila papunta. Kaya po sa nagsasabing wala po itong bertud, siguro kilala nyo kung sino yung vlogger na yun, nagkakamali po siya. Kulang po siya sa kaalaman sa pagsaliksik sa mga bagay-bagay tungkol sa mundo ng spiritual. Yan po ang patunay na ito po ay hindi biro. Para mapatunayan ninyo, natuloy yung sinasabi ko, mag-research po kayo sa Google. Shiba Eye, Pacific Cat's Eye, makita nyo ang kapaliwanagan ng mutya na ito. Ang tawagin sa atin ay mutya ng bayuko. Ayan po, walang gumagalaw, kusa silang gumagalaw. Kaya, iyon ang patunay na may berto dito. Sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa hapong ito. Salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like and share, sa mga nag-comments, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe po naman. At pakiclick ang notification bell. Maraming salamat po at magandang hapon.